Alright, welcome back to my YouTube channel. Ngayon ako mag-unboxing ulit. Model ako ng interface na dumating siya ng in 2 days. Ang bilis ah. Yan, at bagong package pa lang, ngayon natin siya bubuksan. Bubuksan natin yung unboxing na yun. Balik siya. Uy, may babos pa kung tawagin, no? Alright, pala siya. Alright, thank you. Okay, meron tayong sinasabi na Tenyu Q12. Yan, mabubuksan natin siya na yan. Oh, come on. Alright. Okay, anong nilalaman ng interface nito? Meron siyang manual chords. Ginagamit siya sa sa line ng computer or laptop and then sa interface niya. Ito yung nilalaman. Talagang silyado talaga sila. Patunay na legit yung item. You know, there are napaka-smooth tignan. Isa lang talaga yung niya na input niya. Matik na siya na hindi na kailangan gumamit ng charger. Matik na yung merong siyang pag sinalpak sa computer, automatic doon na siya nagagana. Ngayon, tingnan natin yung mga special features ng interface nito. Meron siyang dalawang input. Dalawang input. Of course, meron siyang button or ano to yung sa advantage volts niya na phantom, kumbaga. Ginagamit sa mga interface, etc. Sa mga ganong mic na ginagamit ng condenser mic. Yeah. And then naman yung sa at natural jack na merong XLR, etc. And then, of course, meron din siya ng button na for mic to PC connection eh. And then, yung automatic nito, pag pinindot mo to ng SD pan, ibig sabihin, stereotype yung ano niya. Pwede siya maging mono at maging and stereo, kumbaga stereo, yun, naalala ko yun. Stereo. Yun. Ito yung mga volume controller niya. Kita nyo naman, no? Napaka-simple lang. Tapos, meron din siyang 2 output. Ayan yun. Now, we control natin, check natin yung pinaka-ano nito, yung pinaka-source nito para magamit natin to. Kasi ang purpose nito, para maayos yung input ng audio ng live natin sa church. Kasi may mga nakaraang video na, tawag dito, lagi may nakikinig na may parang kulig-lig na sounds, hindi namin makontrol-control gawa ng hindi pa sapat yung mga gamit namin that time. But now, hopefully na, magagamit natin siya. Yan. Now, there are connector. Yan, that's right. Mhm. Ito yung input niya, ito yung output niya. Oh. Kukonect siya sa USB, like there. Tapos dito natin siya i-connect sa laptop. Oh ha, nagkaroon na siya ng power. Oh. Ngayon, kung meron kayong Audio City na ginagamit sa recording pang laptop, meron ding OBS, when you looking for the is it para mas gumana siya, di ba? Check natin, open tayo mamaya ng OBS. Alright, mag-open tayo ng OBS. Hindi ko na siya tawag dito. I-screenshot yung laptop kasi gawa ng hindi pa marunong gumamit. Har. Alright, umopen na yung OBS natin. Now, tingnan natin yung source ng input ng ng OBS. Alright, tingnan natin. Kung ito ngayon, check natin. Kung pasok na siya, ang gagawin natin dito, okay, kung nakalagin na siya, ang gagawin natin dito ay kukuha tayo ng source ng linya dito sa mixer. Wait lang ha. So, alright. Check natin. Alright. Kung nakita nyo, wait. Record tayo ng call. Hello. Alright. May kinuha akong dito. Nirecord ko muna para check natin yung ito yung simpleng output lang niya. Oh. Ang ginawa ko, i-press yung
mic activity to connect to plus PC. And then, ngayon, kaya natin connect. Low, low, yan. Low, check, 1. Low, low, low. Now, 1, check, 1. Not bad. Wala akong narinig na hassle sa sounds niya. Hopefully na ito yung para when, para doble na rin ko. Low, check, 1. Tingnan natin isa. Low, low. Ayos. Meron akong ginamit siya ng wireless and meron diyang cord. Para tinignan ko lang yung input niya. Para nire-review ko lang yung dito. Yung input niya sa mono muna para tsaka ko na siya ikakabit ng XLR para at least solid yung tunog niya para hopefully pagdating ng Sunday pwede itong gawin. Yan. So yun, napakadali lang talaga. Plug and play na yung setup dito. And then lang. Hopefully na magusto na namin yung quality nito and this. Hindi naman siguro palakasan talaga dito. So yun. Thank you to everyone, to viewers. Hopefully nagustuhan nyo yung setup na simple lang to, no? Kasi pwede naman, kung hindi na kayo gumagamit ng OBS, pwede naman siya gumamit ng Audacity, etc. Yung mga pang-recording talaga. Kasi maganda rin sa recording to. Kasi pwede siyang mono and stereo. Yan. And then, and hopefully na makatulong din sa inyo kasi hindi ko lang kailangan pahaba yung video. Okay, maraming salamat po and then hopefully na ma-enjoy nyo to. Ako pala si Reci Pasqua, mas naniniwala sa kasabihan na mas gusto ko tagaping mapait na katotohanan kaysa sa matamis na kasinungalingan. I am my rest, you my rest. I am resty. Bye-bye. God bless. Thank you, thank you, thank you. God bless. God bless.